What's up? This is MC. Sa videong to, itutuloy natin ang ating series na Elementary Mathematics at ang discussion sa divisibility rules. Ito ay ikatlong bahagi na ng 5 video na ginawa ko para sa divisibility rules. Sa videong to, ang pag-aaralan nating divisibility rules ay yung concern naman sa digit sum ng given number. Kung itatanong nyo kung ano ang digit sum, ito yung sum ng mga digits ng isang given na number. Halimbawa, ang given na number ay 14. Ang digits ni 14 ay 1 and 4. Therefore, ang digit sum ni 14 ay 1 plus 4, which is 5. Next example, 560. Ang digits ni 560 ay 5, 6, and 0. So, kapag kinuha natin yung digit sum niya, 5 plus 6 plus 0, which is equal to 11. Ngayon, unahin natin yung kay divisible by 3. Para malaman kung ang isang number ay divisible by 3, dapat yung digit sum nito divisible by 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, and so on. Usually, nakakatulong yung divisibility rules kapag matataas na number. Pero kung mabababang number lang, kahit hindi na natin gamitan ng gantong technique, dahil alam na natin na divisible sila by 3 kung bahagi sila ng multiplication by 3. Next naman, divisible by 6. Dapat dito, yung given number ay parehong divisible ng 2 at divisible din ng 3. Para malaman kung divisible by 2, kung nakalimutan nyo na, dapat yung last digit either 0, 2, 4, 6, or 8. Katulad lang din ng even number. And then para malaman kung divisible by 3, balikan lang natin yung unang rule. Mas maintindihan nyo ito mamaya sa mga ibibigay nating examples. Para naman kay divisible by 9, dapat yung digit sum ay divisible din by 9. 9, 18, 27, 36, and so on. Para mas maintindihan natin to, kailangan natin mag-practice. Alamin natin kung si 35, 87, 768, at 396 ay divisible by 3, by 6, and or by 9. Una, kukunin muna natin yung digit sum nila kasi yung mga divisibility rules para sa mga yan concern sa digit sum. Unahin natin si 35. Ang digits ni 35 ay 3 and 5. So pag inad natin yon para makuha yung digit sum, ang makukuha natin 8. 8 is not divisible by 3. Therefore, 35 is not divisible by 3. Para malaman kung divisible by 6, dapat parehong divisible by 2 and by 3. Si 35, hindi siya divisible by 2 kasi odd number yon. At unfortunately, hindi rin siya divisible by 3 kasi nga alam na natin yon sa unang question kung divisible ba siya by 3. Therefore, hindi siya divisible by 6. Actually, kahit isa lang dun sa dalawang condition, hindi na meet, hindi na agad siya divisible by 6. Finally, divisible by 9. Again, ang digit sum natin, 8. And 8 is not divisible by 9. Therefore, 35 is also not divisible by 9. Next example, 87. Kunin ang digit sum, 8 plus 7 is equal to 15. Kung hindi pa rin tayo sure kung si 15 ay divisible by 3 or hindi, pwede pa rin nating ulitin yung process. Kunin lang din natin yung digit sum. So, 15, ang digits niyan, 1 and 5. Kapag inad, 6. So, hopefully dito sa part na to, sure na tayo na si 6 ay divisible by 3. So, alam na natin na si 87 ay divisible by 3. Next, divisible by 6. Alam kasi natin na divisible siya by 3. Para maging divisible siya by 6, dapat divisible din siya by 2. Si 87 ay hindi divisible by 2. Dahil si 87 ay isang odd number. Yung last digit niya, 7. Dito sa part na to, huwag kayong malilito. Ang titignan natin kung even ay yung given number, hindi yung digit sum. Regardless kung odd or even yung digit sum, ang titignan natin kung even ay yung given number, which is 87. It's not an even number, therefore it's not divisible by 6. And finally, we have divisible by 9. Sa 87 ay may digit sum na 15 or 6, which are not both divisible by 9. Therefore, 87 is not divisible by 9. Next question, 768. Ang digits ay 7, 6, at 8, at kapag inad, 21. Kung hindi pa rin tayo sure kung divisible yan by 3, ulitin lang natin yung process. 21, ang digits niyan, 2 and 1. Kapag inad, ang sagot, 3. So, sure tayo na divisible yan by 3. Hopefully. Then, next question, divisible ba yan by 6? Possibly, kasi divisible siya by 3. Again, tignan lang natin yung given number, 768. Ang last digit niya, 8. So, isa siya sa 0, 2, 4, 6, 8, meaning divisible siya by 2, or siguro marirecognize rin natin na even number yan, kaya masasabi natin na divisible siya by 2. Kung divisible siya by 3, tapos divisible din siya by 2, siya ay divisible by 6 for sure. Next question, divisible ba siya by 9?
Yung nakuha nating digit sum, 21 and 3, which are not both divisible by 9. Therefore, 768 is not divisible by 9. Final question, 396. Ang digits, 3, 9, and 6. Ang sum, 18. Kung hindi tayo sure kung divisible yun by 3, ulitin lang natin yung pag-a-add ng digits. 18, ang digits niyan, 1 and 8. Kapag inad, ang sagot, 9. 9 is divisible by 3. Next question, divisible ba by 6? Tingnan natin kung even number yung given. 3, 9, 6. So even number naman siya at alam natin na divisible siya by 3, therefore divisible din siya by 6. And last question, divisible ba by 9? Yung digit sum ay 18 or 9, which are both divisible by 9. Therefore, 396 is divisible by 9. Katulad sa previous video, gusto ko lang ulit mag-share ng general ideas. Kapag ang isang number ay divisible by 3, may posibilidad na divisible ito by 6 at may posibilidad din na divisible ito by 9. Pero hindi yun sigurado, kaya kailangan nyo pa rin i-check. Pero kapag sure na tayo na ang isang number divisible by 9, automatically divisible na yun by 3 kasi may factor yun na 3. Kapag ang isang number naman divisible by 6, sure na din tayo na divisible yun by 3 kasi isa yun sa mga rule para malaman kung divisible by 6. Para mas maintindihan, tignan ulit natin yung mga example. Sa 87, divisible siya by 3, pero hindi siya naging divisible by 9. Ganon din sa 768, divisible din siya by 3, pero hindi siya divisible by 9. So, hindi porket divisible by 3, guaranteed na na divisible by 9. Pero ito yung totoo, kapag naman divisible by 9, katulad ni 396, automatically divisible na yon by 3. Para mas ma-practice ang inyong learning sa videong to, ay i-access yung inihanda kong maikling quiz. Pwede nyong i-scan yung QR code na nakapresent ngayon sa screen o kaya i-click yung link na nasa description. Again, this is MC always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.